Ayo. Ay, buntag. Naasi. Katugan ko an igsoon ni si pangan ato. Pwede among makakuan. Na siya. Mayo, adlaw balik ko. Pwede ba dayon? Pagdating ko dito, pagbalik ko, nadatnan ko yung panganay niyang anak. Siya ang nag-entertain sa akin kasi anang maitanong ko yung may sakit na kamusta. Hirap na siya parang yung boses niya mahina. Tapos parang nahirapan siya. Kaya ang ikinausap ko, itong panganay niyang anak. Nadatnan ko kasi yung panganay niya. Dito kasakit, tinulungan nila ang mama nila kasi daw dumudugo yung sugat. Umaga pa daw. Hindi ko na naabutan. May pare nga sila daw pinapunta dito para magkumpisal. Pinakumpisal nila ang mama nila. Ito, nadatnan ko siya. At ayaw naman niya humarap sa kamera. Kaya hindi ko na lang inano sa kanya ang kamera. Dito ko ni tinuon sa mama niya habang kami nag-uusap. At dito ko nalaman na ilan silang magkapatid, siya ang panganay. 6 silang magkapatid, siya ang panganay. At saka ang edad ng kanilang bunso ay 13 anyos na. Ito na lang ang nag-aral sa kanila. At dito ko rin na nalinawan ako na yung pagkaano ng nanay niya na pala nila. Napa-check up nila doon sa mission. Tapos ang resulta ay yun na, malignant. Tapos wala nang binigay ang doktor sa kanila. Ano na lang daw ang binigay? Pain reliever na lang at saka pangpadagdag ng dugo. Kasi yung sakit niya maliban sa goiter, naging na din, may sakit na din siya na severe anemia. Anemic ni siya, pero naging severe na. Kaya ang binigay sa doktor, yun na lang ang gamot na para pain reliever na lang, pan-relieve na lang sa sakit sa kanyang sugat at saka yung para sa anemia. Tapos hindi na rin siya masyado kumain daw yung mama niya. Kahit itlog hindi kakainin, kaya sinabihan ko na kain ka kahit itlog. Kaya kasi ang dala ko itlog din kasi sabi ko sa kanila, nag-research ako bago ako bumili ng madala ko dito sa kanila. Nag-research ako kung anong pwedeng makain niya. So ang naano ko, itlog, manok, ang gulay, kalabasa. Pero hindi ko nakabili ng kalabasa. Ang nabili ko manok, itlog, yun lang ang dinala ko. Kasi yan ang pwedeng kainin niya. Nag-ano naman ang anak niya na ayaw kumain. Tapos ano siya, tingnan nyo, maputla siya. Kasi nga anemic na siya. Sobrang anemic na talaga. Kaya nga na-severe na yung pagka-anemic niya. Parang nakanseros na din yung pagka-anemic niya. Hihirap na siya matulog kasi yung sugat niya parang humahapdi sa gabi, kaya mahirapan siya matulog. Mas lalo nang nahirapan siya matulog kasi anemic siya. Kaya putla talaga siya. Tapos nung dinala daw sila sa doktor sa mission, yun na ang resulta, malignant na na. Tapos naapektahan na din yung niya, yung bituka niya, yung baga at saka yung heart niya. Parang ding ang kidney bumigay na din. Parang naging complicated na yung sakit kasi hindi agad na agapan. Kasi daw nung una, sabi ng anak, hindi daw yun nagsabi yung mama niya na may pakiramdam siya, may naramdaman na siya na goiter. Tapos nung nalaman nila na may goiter na, sabi nila dalhin sila sa ospital, punta sila ng ospital. Ayaw ng mama niya, siguro napag-isipan ng mama niya na wala silang pera, saan sila kukuha ng panggastos. Pero nang kalaunan, kasi
ano na, parang humahapdi na, parang nakalamay na yung sakit. Ayun na, pumayag na yung mama niya na magpagamot. Pero huli na ang lahat kasi nung nagpagamot na, ayun na, naging cancerous na yung sakit. At saka hindi lang cancerous, marami na ring sakit na dumapo kasi naapektuhan na yung ibang organ. Sinira na. Tapos sabi ng doktor, hindi daw pwede na operahan. Hindi na pwede kukunin yung bukol o yung malaking ano dito, bukol sa liig niya. Hindi na daw pwede kunin. Siguro, kung kunin yun, hindi na matapalan ng laman. Siguro hindi na matapalan. Kung kukunin yung bukol, baka makita na yung laman ng ano niya, lalamunan. Kaya nag-ano ang doktor na hindi na pwede operahan. Kaya hindi yun operahan, kaya tinatakpan-takpan lang niya ng tela, t-shirt dito sa may liig niya para hindi makita kasi pangit naman tingnan. Noong una kong vlog, 'di ba nakita niyo na ano siya, malaki ang bukol tapos yung mapula tapos may itim, parang nasunog. Yun, kaya tinatakpan niya para hindi rin madapuan ng langaw. Nung pagdating namin, may pinupunta pala sila, may pinapunta silang pari para makakumpisal at saka mabigyan ng malangisan yung mama niya. Kasi sabi ng anak, doon naman tayo pupunta para na makapaghanda sa sariling kanyang mama. Pero umaasa pa rin sila na pagkatapos ng ginawa sa pari, baka may himala. Yun ang inasahan. Pero kung wala naman, tanggap naman nila. Pero habang may buhay, inano pa rin nila na kumain, baka pagbigyan pa siya ni Lord ng ano, baka may mission pa siya dito sa mundong ibabaw. Kaya ano nila, ipasa Diyos na lang nila ang lahat. Pero hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa, dumadalangin pa rin na gumaling na. Pero yung tinanong ko yung mama niya kumusta, parang ano na siya, hirap na siya kausapin kasi hindi na siya palaging nagsasalita kasi parang hirap na siyang humihinga. Kaya itong anak niya ang nakausap ko yung pag ano namin. Sa lahat po na makakita ng bidyong ito, na nais pong tumulong na may mabubuting puso, kahit magkano lang ang itulong ninyo ay tatanggapin po namin. Kahit barya lang, malaking bagay na po ito. Kapag maipon ay malaki na pong bagay na ito para mapaabot namin sa karapat dapat naming bigyan. Kahit pinaglumaan ninyong damit ay pwede nyo ipadala kasi ibigay po namin sa nangangailangan. At pwede nyo po pasyalan pa ang iba pang mga video dito sa United OFW Charity Group. Pwede nyo po tingnan sa ang iba pang mga upload videos na in-upload namin dito na tinulungan namin. Kung gusto nyo po tumulong kahit magkano ay tatanggapin po namin. Ngayon, sa kadahilanan na wala siyang ganang kumain ay nagka-ulcer na siya. Kaya nga sumasakit ang tiyan niya kapag damihan niya ng kain kasi may ulcer na siya. Minsan, tinutulungan nila kasi ano siya na sumasakit talaga ang tiyan niya. Kaya pala ay nagkaka-ulcer na siya sa dahilan ng wala siyang ganang kumain. Kahit anong pagkain na ibigay nila ay hindi niya kakainin. Kaya siya nagkaganyan. Kahit itlog daw hindi kumakain, kaya sabi ko sa kanya, kumain ka para may resistensya ang katawan mo. Sabi ko sa kanya, maputla na siya talaga. Maputla na siya. Balat niya maputla kasi severe anemia na yung sakit niya, kaya maputla na talaga siya. Kawawa siya. Hindi ko na lang tiningnan yung sugat niya kasi parang hindi ko na kaya. Nung una na ano ko pa, pero ngayong pagpunta ko ngayon, hindi ko na tingnan kasi sabi dumudugo daw, kaya hindi ko na
kinausap ko na lang yung anak niya. Ayun nga ang sabi ng anak niya, huli na nilang nalaman na may sakit yung mama niya, tapos nalaman nila na may sakit, hindi pa rin nagpadala ng ospital, ah, tumanggi na dalhin sa ospital. Nung gusto na niyang magpadala ng ospital, wala na, cancerous na ang sakit, kaya ito na lang nila, lumalaban pa rin, nagdasal na sana madagdagan pa ang buhay ng kanilang mama. Siyempre, sino ba naman na kapag mahal mo ang iyong magulang, gusto mo pa ring manatili na buhay, hindi mo gusto na makita mong may sakit, makita mo na siya na dumadaing sa kanyang sakit. Kaya nagdasal sila na sana gumaling. Ayun na siya, kasi itong panganay niya may asawa na rin ito, may anak na siyang isa. At tapos may na sila, nagbukod na rin sila. Medyo malayo din ang bahay nila. Pumupunta rin siya dito sa bahay ng kanyang magulang. Pero itong paa ng kanyang nanay parang namanas na. Parang nagsimula ng mamanas ang paa niya. Kaya itong anak niya, sinubukan ko pa rin ipaharap sa camera. Sabi ko lang sa kanya, i-blur ko lang ang video kasi ayaw niyang humarap sa camera. At naano ko naman siya na marap siya sa camera. Kaya nag-usap kami, tapos yung niya kasi, ang tingin ko sa paa ng nanay niya, namanas na, nagsimula ng namanas. Tapos ito siya, putlang-putla talaga. Ito siya, putlang-putla, at klaro naman sa mukha niya na kulang talaga siya sa tulog. Nanghina na talaga siya ang katawan niya. At buti na lang tong anak niya, napaano ko siya na umarap sa camera, pero i-blur ko lang yung mukha niya. Nagsabi ko sa kanila na pwede naman nila dalhin sa ospital kung nagreklamo ang nanay niya na maalog-alog ang biyahe sa Makay, hindi niya kaya. Ako na humingi ng tulong sa barangay, yung ambulance na barangay, pero ayaw na ng mama niya, hirap na, nakakapagod daw magbiyahe, malayo kasi ang ospital dito, kaya lang mama nila, wag na daw magpadala ng ospital, nakakapagod na daw magbiyahe-biyahe. Kaya dito na lang siya nag-stay sa bahay. At buti na lang yung anak niya, na ko siya na umarap na sa camera, pero i-blur ko yung mukha niya. Ayaw niya kasi makita sa camera ang mukha niya. At ito, kinausap ko siya sa kalagayan ng nanay. Yun na nga, sabi niya, apektado na lahat. Baga, kaya nga hirap na huminga. Apektado ang baga, ang bituka, ang heart. Kaya parang complicated na yung sakit ng nanay niya. Kaya ito, siya, matamlay siya. Kawawa siya tingnan, talaga. Kasi parang pagod na siya sa pagdala ng sakit niya. Hamakin mo, ilang taon na mula nang pumutok yung liig niya. 14 years na ngayon. Ang tagal-tagal na niyang ininda ang sakit niya. Tapos mahapdi pa sa gabi. Kaya nga hindi siya makatulog, naging siya severe anemia kasi hindi siya makatulog sa gabi. Parang palala talaga ang sakit niya. Marami ng organ sa katawan niya ang apektado, halos lahat ng organ apektado. Kaya kawawa talaga sila. Tapos hirap pa naman ang buhay. Marami siyang anak. Ganyan ang kaya nga noong nagsimula pa yung goiter niya,
ay hindi niya sinabi at nagtatrabaho pa rin siya. Mag-ani ng palay, magbuhat ng palay. Yan, trabaho ng isang magulang na gusto hindi maghirap ang mga anak, pero may iniinda pala siyang sakit na hindi niya sinabi. Ngayon lumala. Ito na kalagayan niya ngayon. Kawawa talaga siya. Sure gyud ba nga kung ana jud gani ang kuan nya ang resulta kay isa ka bulan na mo pinaabot atong hapit na ni resulta dito sa gikan sa Manila. Unsay resulta Ora man to? gihapon ang resulta. Di ay. Ora man. Kuan na jud to kaayo di ay no. Nya mo to na ana ang doktor niya. Kanang wala na mo choice ani moadto na mo sa pain nga doktor, kanang sa pain killer na lang gani nga doktor. Ana siya. Kay So wala na siya dili na siya, dili na curable. niya. Ay, kuan pa siya, napa siya isa ka option mo kito nga kanang kuan, kining radiation. Ipasa mi niya sa regional Tagum. Tagaan namin yung referral. Oo. Dapat ipastable siya lagi siya kay dili siya pwede nga kanang kuan radiation kung nana iya ang kondisyon. Luya na magbuot siya pag kuan na. Sinabihan daw sila ng doktor na pabalikin sila kasi may option pa daw na para gumaling yung mama niya, irradiation. Kaso, kailangan pa na siya ng mag-stable ang sitwasyon niya. Kailangan na parang bumalik yung resistensya niya para makayanan niya yung radiation. Kaso, ang nangyari, ayaw na ng mama niya. Yun nga, yung pagbiyahe daw, kakapagod. Pero may paraan pa sana daw. Pero wala pang sure talaga ang doktor na gumaling siya. Ang ano lang sa doktor na baka makaya pa, irradiation siya. Pero kailangan niya maging malakas yung katawan niya. Kaso, yun nga, ang sabi ng anak niya, ayaw na ng mama niya, nakakapagod daw sa biyahe. Parang yun na, hirap na huminga yung nanay niya, hirap na kumilos. Kaya hindi na gusto ang nanay niya na punta pa sila ng ospital para i-radiation siya. Wala na. Kaya ito na nangyayari sa kanila. Nang stay na lang dito sa bahay. Yun na lang ito na ang kalagayan ng ano niya, mama niya dito. Wala hanggi kanang kuan isa na pud sa symptom. Isa na pud to siya. Oo, Murag isa ang na. iyang sakit na dugangan na puglain nga kuan. Pero daan jud na gina sa doktor sa katok lang sa mission is kuan na kanang apektado na ang iyang mga kuan. Na apektahan na iyang baga, apektahan na iyang kuan. Kasing Daghan na siya mga organ nga naapektahan. Dugay man gud ni nagpakuan. Dugay siya na muna Lagi napa-check up niya sa ospital, lala na. lala na. Kay wa man gud na siya nagsabang nana na iyang kahimtang. Amo siyang gisigihan og kanang kuan nga ngadto tag ospital dili man siya. Dili siya kaya ginauna pod kay kahasol, kanang gasto. Amo gina siya ginadasig perminting nga mo adto jud tag ospital kay wa jud lang makatabang na tinuod. ospital la jud. Kay kung magbinisaya ta. Wala ang Bisaya wala dili. man. Wala na nag-eskwela ang Bisaya. Wala na nakakuan siya kanang sa ilalom ba unsay kuan sa ilalom. Late naman siya ni sugot. Late naman siya. Wala Ito nga. na. Wala na mo kahimtang karon. Sige lang. Ampo lang jud. Mo na among ginakuanan ni. Among gikan ang kuan pasandalanahan kay Oh. diha naman kita gyud mo Ano? salig siya nga. Basin dili man puntahan nga kuan nga masindig na apay. Oh, daghan may nakuan nga human nakakumpisal, nasantalanahan nga nahihiling nga nahitabo ba kanina nabitaw. Kanang murag milagro sa Ginoo nga ug naa pa siya mission diri sa kalibutan unya tagaan pa siya gayon ana. Ano man nila ang kuan pero amo gina siya yung ginadasig kay kinsa bagoy gustong anak nga. Ay oy. Kita nga inana dili pud lalim oy. Lalim. Nya sa man. Sige ra. Na. Ampo lang jud. Nakoy kuan akong tawag. Ang batang. Naroon nagpalit jud ko kanang kuan. Itlog jud akong kuan, kape jud akong gipalit ng itlog para kuan jud nibo mga naa kay kuan.
Nya manok. Nako nagkuan po manok niya na kay gamay nga kuan. Nya na sila gipahatag nga kuan sa kuan. Ay kanang tas isa ra jud ning kuan gamay ra jud kayo ang kuan. Ihatag sa imuha. OFW Charity Group, ito na po, binalikan ko na po siya. Ito na po ang tulong ninyo. Salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor. Pinaabot ko na po sa kanya. Ito na po ang itlog ang binili ko sa nag-search talaga ako na anong pwede niya kainin. So, ang doon sa search ko, itlog, manok, gulay, hindi ako nakabili ng kalabasa kasi ang gulay na pwede sa kanya. Ito na lang, 2 tray ang binili ko para maano niya, madagdagan yung resistensya na kasi na siya, ano yan? Severe anemia. Severe anemia na siya. Tapos, apektado na po yung baga niya. Kaya, maano siya, Maglisod na siya sa ginawa ka ng pumana. nahirapan na siyang huminga. Kasi apektado na kasi ang baga niya. Kaya, itong itlog para dagdag resistensya sa katawan niya. Kaya ito lang binili ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor. Nag-sponsor agay. Nya, di namin magdugay. Salamat kayo, Tia. Salamat kayo sa United of Warrior Charity Group. Pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot. May pag-asang darating. United of Warrior Charity Group. Liwanag sa dilim, unting tulong dakilang gawa. Pagmamahalang siyang hingig ng lahat. Bawat ngiti ng tinutulungan. Kaligayahan ang kapalit naman. Di hadlang ang layo't distansya. Pagmamahal ay walang hangganan. Walang maliit, walang malaki. Sa pusong bukas magbigay silbi. Pagmamahalan at siyang daan nagpupulot sa ating bayan. United of Warrior Charity Group. Pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot. May pag-asang darating. United of Warrior Charity Group. Liwanag sa dilim, unting tulong dakilang gawa. Pagmamahalan siyang himig ng lahat. Sama-sama tayong magsilbi. Puso'y bukas, walang hinihintay na ganti. Sa munting paraan sa bawat hakbang. Pagmamahal ang ating ilaw at gabay. United of Warrior Charity Group. Pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot. May pag-asang darating. United of Warrior Charity Group. Liwanag sa dilim.